Mga kabayan, so pakinggan natin ang sinabihan ninyo sa ah, Pinas News Insider. So sa balita niya, lalo po sa sinasabi ni Maharlika, patay na po kayo mga administrasyon Marcos. Ang pinag-api ninyo, inaapi ninyo ang mga Duterte, mga congressman, yung nagkakampi sa administrasyon. Nanalo pala si Trump mga kabayan. So sa hindi pa tayo nag-umpisa sa ating videos, paki-like naman, paki-subscribe naman mga kabayan. So pasuyo naman, paki-subscribe naman, paki-share ang ating videos. So thank you so much po sa inyong lahat mga kabayan. Luzon, Visayas, Mindanao, o lalo po sa ating mga OFW dyan. So thank you so much po sa inyong panonood sa aking video. So thank you so much po. So umpisahan natin ating videos. Panoorin nyo po, pakinggan nyo. Ang balita ngayon, viral ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumanay balita, pag nanalong araw si Donald Trump sa pagkapangulo sa bansang Amerika, ay malalagot raw si House Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa post ng political commentator na si Joseph Laureta Chu, kung sino man ang manalo, ang request ko lang is maimbestigahan si Romualdez sa heavy luggage bribery issue ng Bukada. Tapos dyan na lang siya ikulong sa US para peaceful na kami dito. Unquote. Kabahan ng araw ang mga loyalista dahil projected winner na si Donald Trump ng USA. Pero bago ang lahat, lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila kabahan ng araw ang mga loyalista ng kampo ni Speaker Martin Romualdez dahil projected winner na si Donald Trump sa USA. Hindi lingid sa ating kaalaman na galit umano ang mga loyalista kay Donald Trump dahil mismong si Donald Trump ay taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkalat pa nga sa mundo ng social media ang mga post na kung saan ay gustong-gusto nito si former President Rodrigo Duterte. Ayon pa sa post ni Joseph Laureta Chu, "Tell Rodrigo, I like him very much. Okay, Mr. Trump, let's freeze the account." Former President Rodrigo Duterte and former U.S. President Donald Trump, who is currently leading in the U.S. election with 247 electoral votes, has been a good friend through the years. Trump has expressed his delight in FPRRD's top leadership and quote, "Di rin napigilan the optic politics na magbigay ng kanyang opinyon." Sa kanyang Facebook post, "How might Donald Trump's return to the White House impact the Philippines' political landscape, particularly regarding its stance on China's alliance with the U.S. and the positioning of influential political families like the Dutertes?" Unquote. Pero bakit nga ba humanga si Donald Trump sa mga Duterte? Yun pa sa post ni Update Politics, sa Duterte's mastery of presence and absence as power moves. The Dutertes have unmatched talent for turning both presence and absence into tools of power and control. These rare political skills was on full display with Vice President Sara Duterte alternately attended and skipped session in both the Senate and House Representatives. Her selective appearance were not moments of evasion, but acts of strategy, each absence making her present resonate more. Similarly, former President Rodrigo Duterte's calculated appearance at the Senate was a masterstroke, a show of strength that not only guided the direction of investigation, but also dictated its tune and ultimately its conclusion. The father-daughter tandem has refined the art of leveraging any situation of their advantage. Their critics, on the other hand, seems bereft of this instinctive strategy, spending every opportunity to pursue their vendetta, only to fall short, tangled in their own missteps, while adversaries grit away with relentless attacks. The Dutertes have emerged resilient, their influence and charisma intensifying with each new attempt to undermine them. This phenomenon is not mere chance, it is a testament to the trust the public has built with the Dutertes. For every stone thrown, the Dutertes responds with a deep political touch not only deepens public admiration, while their opponents, no matter how much they doctor trust rating or fabricated popularity surveys, struggle to shake the public growing disdain. This battle, the more the opposition pushes to tarnish the Duterte, the more luminous the Duterte's image become in the eyes of Filipinos, solidifying their place as icons in the public consciousness. It is
clear that those who aim to bring down the Dutertes have overestimated their reach and underestimated the resilience of their target. They failed to grasp that power is not merely about holding office or being physically present. Through political influence, as the Duterte have shown, lies in knowing when to step forward and when to step back, letting their absence speak how as loud as their presence. This is a lesson their adversaries are far from mastering and one that ultimately leads to their own groveling. Unquote. Rin napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa pagiging panalo ni Trump bilang bagong presidente ng Amerika ay mababago ang political landscape sa Pilipinas. Naging malakas ang loob ni PBBM at Kampon dahil sa pledge support ng Biden admin. Ang pagkapanalo ni Trump will die down the threat of ICC against Duterte. It may extinguish the fire of impeachment against VP. Hindi na mapakali ang grupo ni PBBM. Mas na-appreciate ng mga kano si Trump nung naupo si Biden, kaya nanalo siya ulit. Akala nila mas gaganda ang buhay nila kay Biden, pero nabudol din sila. Kung pwedeng dalawang termino lang ang presidente ng Pilipinas, tiyak mananalo si Duterte dahil mas na-appreciate lalo siya ng mga Pilipino ngayong natikman ng taong bayan kung paano ang mabudol. Malaki ang respeto ni Donald Trump kay FDRRD and he don't like his military's life in war if possible. He value his soldier like FDRRD, valued our PNP and military's life too. Tamba. Manda ka sa foreign policy ni Trump, malakas makimarites yan. Ayaw niya ng kurap. Unquote. Ibibigay ko kay Trump ang pulburon video at ang ebidensya ng heavy luggage. Well, gawin natin yan. Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? I remember, pumunta ko sa Nordstrom. Was it Nordstrom in Ontario? Okay? Eto Nordstrom, Ontario. May mga nagnanakaw talaga. Mayroong sales lady or staff, Filipino. May mga nagnanakaw, nagsha-shoplift. Sabi ko kay ate, sabi ko na gano'n. Madam, sabi ko, bakit? Wala kayong pakialam doon sa mga nagnanakaw, yung mga nandurukot. Ano ang sagot niya? Naku, day, itataya ko ba yung buhay ko niyan? Mapatay ako dyan. Papakawalan din naman yan ng mga polis. Sabi, doon ko nga nalaman doon nasabi niya, naku, kapag below 950 yan, pabalik-balik lang naman yung mga yan. Magnanakaw, uhuliin, makakawalan, magnanakaw, uhuliin. So ngayon, hinigpitan na yung, yung batas para dyan. So, mas malupit na naparusa. Hindi na yung misdemeanor na. So, good yun. So, anyway, balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya pa kayo? Paano ng frozen assets sa Scarlett O'Hara? Baka matunaw na nga. Matunaw na. Strict si Trump, that's good all about business, parang si Duterte. Alam mo, gusto ko lang kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Pangulong Duterte kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America, gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, since ako ng Amerika, I love my country. I love home. Di ba, kung di makakaganda sa Amerika, yun yan ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano ba yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang-bang-bang. Kaya yun, isa sa mga sinuportan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga Amerikano, yan, Edgar Sykes na yan, ayaw ni Trump na ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan yan para preparation para tiyonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, hindi nagkagyera ang Amerika. Walang Ukraine, panahon ni Biden yan. So ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Siyempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina, ang pagkapanalo ni Trump, ang dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Sabihin ko na si Lisa Tanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania, kay Trump, pupunta ako sa Washington DC, papadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything, ipapadala ko yung authenticated ni Pangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Kailangan pumunta ako ng Florida. Diba? Magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here! Ito yung authenticated bag. Naisa at daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaleba. Anong kinapareho natin ni Trump? Gusto
may mission siya, I think, God has